Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismos ang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Una sa ating storya, pinabulaanan ng award-winning TV host, actress at queen of all media na si Kris Aquino ang kumalat na balita na ikakasal na raw ang queen of all media sa bago niyang boyfriend na si Dr. Michael Padlan na isa sa mga doktor ng Makati Medical Center. Ayon sa inilabas na impormasyon ng isang Facebook page, nakatakda raw ang intimate wedding ni Kris at Dr. Michael na gaganapin sa isang events place sa Makati City. Kalakip pa ng naturang Facebook post ang mga litrato ng venue na punong-puno ng mga halaman at bulaklak. At sa isang pahayag sa pamamagitan ng kanyang kaibigang si Dindo Balares na dating entertainment editor ng isang tabloid, peke ang ipinapakalat ng naturang Facebook page. Ginagamit pa ng naturang account ng isang legit na publication sa pagpo-post ng mga peking balita. Ika nga niya, quote-unquote, the best answer to that, fake news. At dagdag pa ng TV host actress, the best answer to that fake news is how can your panganay who has adult onset asthma and has publicly admitted to having chronic spontaneous urticaria and is currently undergoing treatment that makes her extra sensitive to direct sunlight exposure, and as you yourself, sobrang allergic ako sa mga dahon ng puno. Yan yung kanyang chat doon sa kaibigan niyang tabloid editor. At hirit pa niya, dapat lang maniwala sa mga impormasyon kung ang mga kaibigan niyang editor na sina Dindo o ang showbiz host at vlogger na si OG Diaz ang magsasabi ng balita. Nasa Pilipinas ngayon ang queen of all media upang sumailalim sa iba't ibang treatment para sa kanyang autoimmune diseases. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, election season is almost here at ramdam na ito sa mundo ng showbiz dahil bumuelta ang aktres at asawa ni Luis Manzano na si Jessie Mendiola sa mga bumabatikos at humuhusga sa ginawang paghahain ng kandidatura ng TV host na si Luis Manzano bilang Vice Governor ng probinsya ng Batangas. Kakandidato uli bilang gobernador ng lalawigan ang star for all seasons na si Vilma Santos Recto at ang Vice Governor naman ng kanyang anak na si Luis, habang tatakbo namang congressman si Ryan Christian Recto sa ika-6 na distrito ng naturang lalawigan. Sa isang post sa Instagram, mababasa roon ang saloobin ni Jessie sa pagtakbo ng kanyang mister bilang vice-gobernador. Sabi niya, quote-unquote, "This wasn't part of our plan but God had other plans for us." Tingin pa nito, quote-unquote, "Isa ka sa pinakamasipag, maalaga at mapagbigay na tao na kilala ko. Kahit noon pa man, palagi mong iniisip ang kapakanan ng ibang tao at mahilig kang tumulong at makinig sa iba kahit walang kapalit na ano pa man, hindi mo na gustong banggitin yung pangalan o pinapaalam pa sa taong tinulungan mo." At ayon pa sa post ng actress na in love daw ito sa kalinisan ng puso ng kanyang asawa at isa ito sa dahilan kung bakit niya minahal si Luis. At kahit hindi raw parte ng plano ang pagtakbo ni Luis sa lokal na posisyon, ay nakahanda itong suportahan ang kandidatura ng kanyang pinakamamahal na asawa. At syempre, lubos na proud si Jessie sa tinatahak na bagong direksyon sa karera ng buhay ni Luis. Anya, mararanasan na raw ng mga taga-Batangas ang alagang Lucky na ilang taon niyang naramdaman sa kanya. At syempre, sinagot din ni Jessie ang komento ng isang netizen na nagsasabi na ang pagtakbo sa politika at magsilbi sa mga kababayan niya roon ay maihalintulad sa isang responsibilidad ng isang doktor na buhay ng tao ang nakasalalay. Tugon niya, quote and quote, "Sana
O sana bigyan ng pagkakataon si Luis to prove this. He grew up learning so much from his mom and his stepdad when it comes to politics. I do not understand why some people are so quick to judge porket artista siya. At sabi pa niya, ang pagiging artista ay isa lang sa mga kaya niyang gawin sa buhay. Others do not know Luis like I do. What if he just really wants to serve the Filipino people? Yan yung kanyang pagdidiin. Samantala, pumalag ito sa kanya ipangusga na nakukuha ng kanyang asawa sa ginawa nitong pagtakbo sa eleksyon. Sabi niya, honestly, sa lahat ng artista na tumakbo at tumatakbo, si Luis ang isa sa pinaka-qualified sa lahat. Sabi niya, I hope people let him prove himself when it comes to public service. At matatandaan na sabay-sabay na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy noong October 3 ang mag-iina para sa pagtakbo nila sa darating na eleksyon 2025. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, tila gumaan ang pakiramdam ng aktres na si Casey Concepcion matapos ang matagumpay na concert ng kanyang mga magulang na sina Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Ayon kay Casey, iba ang pakiramdam na nagkakasundo ang mga magulang. Sabi niya, quote and unquote, iba pa rin ang feeling kapag magkasundo yung mga magulang mo. Maganda yung feeling for me. At saad pa ni Casey, mahal niya ang kanyang mga magulang at inihirit pa nito, quote and unquote, it is a good example sa buhay ko. Itong parents ko na di nagsasama pero nakakagawa pa ng magandang bagay sa buhay nila. At masaya rin ang anak ni na Shawi at Gabby dahil muling nagkatrabaho ang mga magulang nito at nakakapagbigay pa sila ng inspirasyon sa iba. Anya, quote and unquote, it talks about friendship forgiveness. Di porket naghiwalay ibig sabihin kailangan magkaaway. At matatanda ang last year ay binahagi ng actress ang excitement sa pagbabalikan ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng isang Instagram post. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.